Hi guys! Kim here and welcome back to my channel. So for today's video, ayan, pa-vlog type yung gagawin ko ngayon na review para dito kay L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear. At ang shade ko pala dito is 20 Ivory. Ito guys, yung pinaka-lightest shade nila. At sa pagkakalam ko guys, bago pa lang siya, bagong labas ni L'Oreal. Ito pala guys, nabili ko siya sa SM North EDSA, dun sa Watsons ng The Block. Ayun, dun sa second floor nila. Marami silang stock dun kung naghahanap kayo ng ganito. Kasi sa landmark na L'Oreal na booth, ayun, doon guys, out of stock kagad. Sa Watsons, maraming ganito. At nabili ko siya guys for only 450 pesos. Yun ata yung introductory price nila. Pero ang pinaka-regular price niya is 550 pesos. So there you go guys, hindi ko na patatagalin pa tong video na to, and without further ado, let's get into the video. So ayan guys, wala pa tayong makeup ngayon. Kitang-kita nyo naman na sobrang laki ng noo ko. So wag nyo nang i-comment guys, alam ko yon na malaki yung noo ko. So ayan, mag-start na tayo. Ito yung re-review natin ngayon, yung L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Foundation. So ang shade ko dito is 20 Ivory. At ayan, mag-start na tayo sa application. So, gagamit lang ako ng Real Technique na sponge. So, liquidy talaga yung consistency niya. Ayan, watery siya. Wala akong nilagay na kahit ano sa face ko. Ito lang, para ma-test out talaga natin. Diba? Very light siya sa face ko pero magta-tone down pa yan, guys. Kapag biniblend ko siya, nagmamat kagad siya, nagmamatify kagad siya. Kaya dapat mabilis kang mag-blend. Natutuyo kagad siya sa skin mo. Parang ina-absorb niya kagad. So, ito guys, yung merong foundation. For me, maganda yung application niya. At saka yung pagkaka-sip in niya sa face ko. Nagagandahan ako. Tapos, tignan natin kung matatakpan niya tong mga blackheads tsaka whiteheads ko dyan kasi sobrang dami kong blackheads eh. Ayan guys, okay naman siya. So far, okay siya habang ina-apply ko siya guys. Dapat mabilis kang mag-blend kasi talagang sinisip-sip kagad siya ng face mo. Hindi siya dewy Ayan, hindi siya dewy. Matte kagad siya. Kahit di ka na nga magpulbo okay na. At ayan, tapos na tayo sa application nung foundation sa buong face ko. Sobrang napansin ko talaga na nag-mattify kagad yung foundation. Medium to full coverage. Siguro kung lalagyan ko pa to, ayun, magiging ano na talaga siya, full coverage. And sa blackheads ko naman, dito banda, ayan, natakpan naman niya yung blackheads ko, tsaka yung mga whiteheads ko. Tsaka, ayan. And, lalo na yung under eye. Yung aking dark under eye, ayan. Natakpan naman niya. So far, so good ako dito sa foundation na to. Tsaka, flawless, tsaka seamless yung finish niya. Ayan, maganda siya guys. Hindi siya ganon na merong dewy effect. Kasi talagang nagmamatify kagad yung foundation sa face mo. Ang ganda niya, hindi rin siya nagkikrease dito. Kahit hindi ko pa siya nilalagyan ng powder. Tapos dito, hindi siya yung nagla-line dito sa aking eyelids. So, okay talaga siya na foundation. Ngayon, iti-test out natin siya buong magdamag. Ang time natin ngayon is 9:14. Ayan, 9:14 yung time natin ngayon. AM guys 9:14 AM. So, mamaya i-update ko kayo. I-try natin siya kung gaano siya ka-long wear at saka ka-fresh wear hanggang mamaya. So, ayan guys, babalik ako mamaya at tatapusin ko lang itong aking makeup. So, ayan guys, tapos na ako sa makeup ko. So, isa-zoom in ko kayo para makita nyo yung finish nung foundation. So, ganyan siya. Hindi ko na masyadong sinet ng powder yung ibang area ng face ko kasi matte naman siya tsaka dry skin ako or combination minsan. Dito lang ako nagset ng powder tsaka dito sa noo kasi nag-oily ako dito. Tapos dito the rest hindi na kasi dry talaga ako dyan. So, ayan guys. Babalik ako mamaya guys at i-update ko kayo dito sa foundation na to
kung natatanggal na ba siya, kung long wearing ba talaga. Ayan. So guys, update doon kay L'Oreal Infallible Fresh Wear. Ito guys yung tsura niya. Diba? Okay pa naman. Mukha pa naman siyang fresh. Hindi pa naman nag-iibat. Oo, hindi pa. Ayan. Dito, oily ako. Pero hindi ako nag-oily, oh. Ngayon? Oo. Kanina nag-start ako 9:14. 9:14 ko nilagay itong foundation. 9:14 AM. Pero ang time natin ngayon is 6:36. So, pakita mo yung oras mo. Baka mamaya yung 3 AM challenge. Hindi na. Hindi totoo. Ayan guys. 6:35. Update lang naman to. Kasi mamaya pa yung pinaka-final update natin. Wait lang. Ito, 6:36, 6:36, 6:37 na. Pero di ko alam mo anong time ngayon sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ayan. Tapos hindi naman siya nag-set dito sa ano ko. Kasi sa mga foundation ko, nagsiset siya dyan. Ayun sa may ilong. Pero nag-set ba? Hindi naman, di ba? Ayan, hindi siya. So, okay pa siya. Tsaka hindi rin siya nangitim. Oh, hindi rin siya nangitim. Hindi siya nag-oxidize sa face. So, ayan. Okay pa naman siya, guys. So, 9 hours na, guys. 9 hours. Pero sabi dun sa ano kasi long wearing up to 24 hours. So, dapat matulog ako. Matulog ka, tapos gumising ka na kaganyan. Oo, nakagano pa rin. So, woke up like this ka. Oo. So, ayan guys. Yung update ko, okay pa siya. So, matibay itong foundation na to. And then, mamaya yung pinaka-final update ko. Kanina, nag-update ako sa inyo, 6:30 PM. So, ngayon, ang oras natin is 8:27 na sa akin. Ayan, guys. Ayan, ang aking update. So, sa under eye area, ayan, nakita nyo naman, meron lang parang guhit. Pero hindi siya halata, guys. Ayan, oh. Tsaka hindi siya masyadong oily. As you can see, diba? Fresh pa rin yung itsura niya. So, dito sa forehead ko, ayan, konting oily lang. Pero, alam mo yun, ano lang, okay lang yung pagka-oily niya, hindi yung super duper. Hindi pa ako nagre-retouch niya na. Gagamit lang ako nitong Gatsby na powdered oil clear paper. Tignan natin kung gaano ka-oily. Ayan. Ayan guys, meron din oil, pero konti lang naman talaga. Hindi siya yung super duper dami. Ayan. Sa ilong. Guys, wala na yung oil. Napunta na lahat dito. Ayan. Ganyan lang kadami yung oil na nakuha ko sa akin. So, ayan guys. Ito lang naman yung nag-ano. Ayan. Kasi talagang malign yung aking under eye. Kaya talagang ganyan. Expect ko na talaga na ganyan. Dito, ayan, flawless pa din. So, ayan guys, hagardo na talaga ako. Nagpapakita na yung aking dark under eye. So, ayan na. Ito na yung pinaka-final talaga. So, as you can see, very matte pa rin niya. Ayan. Walang ka-oily-oily, diba? So, para sa akin, maasahan mo siya na long wearing. So, transfer. Totoo na no transfer siya. So, konti na lang na pagka-matte is matatalo niya na si Fenty Beauty na foundation. Kasi si Fenty talagang super matte nun. Okay na okay yun sa oily skin. Talagang mag-matte yung face mo dun at hindi ka mag-oily. Tapos dito, ayan, bagay na bagay din to sa mga oily yung face. Kasi talagang super matte niya. Hindi na super duper duper pero matte pa rin siya guys. Tapos, no shine. Tama. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, habang hina-apply ko, wala siyang dewy effect. So, no shine effect talaga siya. And then, no dry out. Ayan. Pinakita ko naman sa inyo yung buong face ko. Wala naman nag-dry sa akin. Kahit dry yung skin ko, walang nag-dry. Sa pagka-long lasting niya, wala akong masabi. So, hindi ko naman siya pwedeng gawin na 24 hours kasi sobrang pagod na talaga ako at gusto ko nang mag-shower. So, ayan guys. So, ngayon naman guys, punta tayo dun sa aking overall review para dito sa foundation na to. Una, punta tayo sa kanyang consistency, tulad nung pag-apply ko kanina, or dito sa kamay ko, nung pinakita ko sa inyo. Liquidy talaga, nagra-run siya dito sa kamay ko kapag ginanyan ko, talagang tumutulo siya. So, liquidy and very medyo watery yung consistency niya. Tapos sa foundation na to, kapag sa application niya,
feeling ko para sa akin, parang hindi siya okay na gamitan ng brush. Kasi pag ginamitan mo ng brush, parang meron siyang streaky na effect nung parang ng hibla nung brush. Sobrang creamy din ng foundation na to. Very lightweight niya. And then for the staying power naman niya, yes, very long lasting nito guys. Na-wear test ko naman siya sa inyo. 12 hours na tumagal siya sa face ko. Naarawan pa ako kanina, tas naglakad kami. So, Mega Mall to Manila and then Manila to Trinoma and then Trinoma to Manila. So, ayun guys, yung pinuntahan namin. Pero, matibay pa rin yung foundation. Ayun guys, so kahit nagalaw-galawin ko. Diba? Ito yung foundation na naka-stack up lang sa face mo. Kung paano mo siya nilagay, ganun pa rin siya. Kaya para sa pagka-long lasting niya, ayun, may forever dito guys. Ayan, maasahan mo talaga siya. Sa application niya, kailangan mabilis kayong mag-blend kasi kapag na-blend nyo siya ng ganyan, ayun, nag-mattify na kagad siya. So, talagang nag-i-stay put na siya kung paano mo siya nilagay. Kaya, dapat mabilis kayong mag-blend para ma-blend out nyo siya ng maayos. And isa pa pala guys, wala siyang paraben. So, okay ako dito sa foundation na to kasi wala siyang paraben. Marami sa inyo yung naghahanap ng foundation na talagang super matte na hindi ka mag-oily. So, eto na guys, yung hinahanap nyo na foundation. At ito din palang foundation na to, kahit hindi ka na mag-set ng powder, okay na okay ka na. Diba sabi ko sa inyo, nag-set lang ako dito sa aking T-zone kasi dyan ako nag-oily. Pero hanggang ngayon, diba, matte na matte pa rin yung face ko. So, kahit na hindi ka mag-set ng powder, okay din siya guys. Kaya yung price niya guys, okay na okay. Kung gusto mong itry yung Fenty Beauty, ito na lang yung itry mo, yung L'Oreal Infallible. So, makakamura ka pa kasi si Fenty Beauty is 1,900 plus. So, ito si L'Oreal is nasa lang siya, 550 regular price and then 450 kapag nakuha mo siya ng sale. Okay yung scent niya guys. Hindi siya amoy makeup. Hindi rin siya amoy parang chemical. Ayan. Wala siyang masyadong amoy. So, there you go guys. Ayun yung aking overall review para dito kay L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear. So, sana guys, nakatulong sa inyo itong video ko and thank you so much guys for watching this video. Don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din ako Instagram and Twitter guys. You can also follow me there para ayun, let's be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!